Ating pag-aralan ang bakbakang nangyari between Wesley So and Fabiano Caruana. Matindihan daw po itong laban na to. Samahan nyo kung pag-aralan ang lahat ng kanilang naging laban. White dito si Wesley sa game 1, nag-E4. C5 si Caruana. Ba, tapang Sicilian kagad oh. E6, D3. Ayaw ni Wesley ng open Sicilian mga kamatyas. At gusto niya ng approaching Kia. Opening niya yan nung bata siya. Oh. King's Indian attack. Queen E2. Okay. Kasi i-develop naman yung bishop sa G2. Knight F6. Bishop G2. At nag-bishop E7. Okay. Nag-castling. B5. Teka muna. Game 1 o blitz muna ang labanan. No? Kaya maikli ang oras. Mamaya rapid sa game 2. Nag-B5 dito si Fabi. Interesting. Pero ang purpose po niyan, Bishop B7 at magpaparamdam kagad ng mabilisang atake sa queen side. Nag-Rook E1. Okay. At concentrate lang. Nag-castling at Bishop F4. Ayan. Medyo kakaiba po yung developments nila pero Knight B dito kasi normal dun eh. O linyado pa rin ang Bishop F4. A5 at lumabas na ang novelty. Kasi ang old line ay Bishop B7 na itinira noong 2024, last year lang ni Jormeyer. Ayan, Grandmaster. Okay, balik tayo sa novelty A5 at nag-Knight B D2. Ayun, bagong approach no kasi usually ang bishop nandyan muna, nag-Knight B D2 na. Pero dito naka-Bishop F4 tapos Knight B D2. At binad mo ba ng computer? Ang gusto ng computer ay sa C3 i-develop. Yun nga lang po nakakailang kasi baka matulakan ng B4, tipong istorbo. Pero ito pala panimpla. Capturein, Knight takes, E takes D5, tapos Knight E5. Yan po ang mainam. Oo nga naman, ano? Tingnan nyo po, ganda ng mga developments ng bishop. Okay. Balik tayo sa ginawang Knight B D2 at nag-Bishop A6. Okay, ang plano niyan, B4, o pressure sa queen. Nag-H4, yan po talaga ang isa sa pagkakakilanlan ng Kia. Yung nag-H4, tapos yung knight, iikot yan. Ayan, typical pattern yan, normal na pattern sa King's Indian attack. B4, ayan, sa mga di pa po nakakaintindi ng nakakaunawa ng Kia na sinasabi ko, ano po yun, pinaikling King's Indian attack. Kaya tinawag na Kia. Okay? E5, kinulos. Nag-Knight D7, nag-A4. Okay, bakit kaya nag-A4? Ano plano? Ayaw pa A4 ni Wesley kasi mag-A4 yan eh. So, inunahan ni Wesley at nag-end pass and capture. Kinapture lang din ang pawn at nag-C4. Yan talaga ang purpose ng Bishop A6. Lumalabas po dito ay parang si Fabi pa ang nakauna namang ligalig sa queen side imbis na ang white sa king side. Queen E3, umiwas si Wesley, yun nga lang po ay napagalitan uli ng computer. Bad move ang binigay. Dapat daw ang tira ay capturein na. Magna-Knight B6 yan para capturein, babawiin. Saka pa lang iilag sa E3. Tapos Bishop takes C4 and Bishop G5. Ayan po, etc. etc. Yan ang gusto ng computer na tamang timpla. Pero dito ay nag-Queen E3 kagad si Wesley. Kumapture sa D3, capture, nag-D4, nakabawi si Wesley. Nang bad move naman ni Fabi. Dapat daw ang tira dito, diretso Knight C5. Atakihin kagad ang pawn sa D3. Kapag nag-D4, papasok talaga. Double, iiwas, then kakapturein. Ayun. So dito para magkaroon ng bishop pair ang black, tagpas ang bishop sa F4. Okay? Lamang ang black dyan, positional. Balik tayo sa ginawang D4, nag-Queen E4, okay, may tempo threat sa Knight. Knight C5 by Fabi. Yan ang gumulintang kay Wesley. Grabe ang tira na yan. Pakain lang ang Knight. Naku, oo nga. Late ko nakita. Ang hirap makita. Kinapture na ni Wesley. Kasi kung aatras kasi, wala eh. Bishop takes or Knight takes. Pa-fatal na eh. Dumesperate na si Wesley. Yun nga lang. Pag salubong ng Torres, saan pupunta ang Reyna? Yan ang tanong. Kinapture ang pawn, D4. Bakit pag kinapture to? May Queen B6 na.
Kinapture, ayun, na brand X din naman si Fabi. Dapat daw ang tira is, ayun, medyo nasinda kay Wesley. Yan lang eh, oh. Winless na eh. Oh, hindi pinasok ni Fabi. Bakit kaya? Knight ang pinili niyang capturein. Bishop E3, ayun. Kung mounter, Queen takes D3. Okay, nako. Hindi na naman mainam. Oh, bad move. Dapat daw ang tira is Queen D8. Uwi lang. Oh, saan pupunta ang Reyna? Babalik na dito sa F3. Sabay Knight takes D3. Okay, lamang ang black dyan. Pero, sa ginawa ni Fabi, bumalik sa pagka-equal. Queen B6, Queen D8. Ayun, hinamon ng Queen to Queen. This time, umayaw si Wesley. Di ba? Mahilig sa Queen to Queen si Wesley. Inayawan kasi pag kinapture, makakatempo lang ng developments eh. So, nag-rook EB1, pwede namang depensahan. Queen to Queen pa rin naman ang approaching. Bishop D3. Ayun, tinusok muna ang tore. Queen to Queen na and nag-rook B6. O, H6, pasingaw muna sa back rank. At dito nag-knight B3. Hamon, exchange. O, nakipag-exchange. A4, nako, ingat ka kay Wesley pag sa mga exchange. Diyan malakas yan. Diyan na nanalo yan si Wesley eh. Sa akin pong obserbasyon na pagka na-exchange yung mga pyesa, yung wala ng panggulo, delikado. Delikado ka kay Wesley. Bishop F8 at nag-Bishop B6, nag-Rook E8 at nag-Bishop C7 para yung tore sa C8. Yung pala purpose ng tempo, ilagang tore, Bishop C7 para malak at wag makapasok ng ganun-ganun lang ang tore. At nag-Bishop C5. Salbahiski. Bishop A6 ang paparating. Oo nga, oh. Nabibitaw ang tore sa pagkakadepensa sa bishop. Nag-Bishop D6, agad namang naamoy ni Wesley yung panganib na paparating. Nag-Bishop A6, Rook D7, o pinanatiling nasa loob. Bishop B5, Rook B7, at nagkulitan na parang mga naglalarong bata. Pabalik-balik. Nagtabla sila sa first game, mga kamatyas. Good for Wesley kasi parang medyo naalangan na nga siya kay Fabi. Etong game 2, nagkapisakan sila. Pag-aralan natin. White uli dito si Wesley at white na naman. Game 1 white siya. Sige. This time rapid time control naman, mga kamatyas. Knight F6, C4, E6, Knight C3. Ayun. Di ba madalas natin nakikita nimso yung pinapasok pero this time ang gusto ni Fabi ay approaching Queen's Gambit. Knight F3, Bishop B4. Ragusin, Queen's Gambit declined. At nag-E3. Ayan, simple lang ang linya ni Wesley. Yung pag-kumapture dyan, may bishop na naka-ready, nag-castling, bishop D2. Yan lagi ang linya ni Wesley. Ang purpose niya is, pag-kumapture ang Nimso Indian bishop, kakapture ng bishop, hindi madodouble pawn. At nag-knight BD7. Okay, at nag-queen C2, rook E8. Okay, abang lang si Fabi na pag kinapture yung pawn D5 capture, magkakaroon siya ng control ng tore. At nag-rook C1. Ayan na. Malapit na po sa novelty. Bishop F8 tumakbo na at novelty na naman ni Fabi. Kanina yung novelty ay kay Fabi. This time kay Fabi na naman. Ang old line po ay A6 at sino ba ang tumira ng mga malulupites na yan? Marami na palang tumira. Iba-iba eh. Okay. Ang pinakamalayo ay 2019. Tinira ni Levon Aronian. Okay, ni Levon. Balik tayo. Pero ang ginawa dito is Bishop F8 by Fabi at kumapture na sa D5 capture ng Bishop D3, C6. Ayan, normal yan sa ganyang Queen's Gambit declined. Exchange variation. Pero ang kaibahan nito, mga kamatyas, yung Bishop wala sa G5. Yung lagi nating nakikita, nasa loob. Nag-G6, ayan, para magpa-fiangketo. At nag-H3, pasingaw muna sa back rank and ma-protectionan yung G4, maaari kasi malundagan mamaya ng bishop yan or yan, mga knight, di ba? Queen E7. Okay. Ito yata gusto ni Fabi kaya siya nag-Queen E7. Nag-Rook AE1, binarhan na kagad ng knight. Okay. Yun naman talaga ang logic nun eh, bakit dinoble? Kasi kung hindi po niya isasalubong yan, mag-E4 ang white. Delikado yan. Knight E4, nag-Bishop C1, at nag-F5, pinagtibay ang knight. B3. Ayun, lilipat yung bishop sa B2. Queen G7.
Knight D2, mag-F3 para paalisin yung knight ng pilit kasi talagang pinapatibay na magaling eh. Knight DF6. Bumalik. Papasok doon. Knight D7 ulit. Nasindak naman si Fabi sa paparating. Pero dapat daw po is Bishop B4, no? To gain tempo. Pero Knight D7, Knight D2, mukhang tabla din ang intention dito ni Wesley. Iniba ni Fabi. Ayun, nagbago siya ng isip. Bishop B2, bad move po. Dapat daw is capturein ng bishop na. Pag kinapture, sabay F3. Okay, kakapture dyan and knight takes F3. So yan po ang may E4 kasing paparating. Yan ang panimpla na naman ng computer. Pero ang ginawa ni Wesley, nag-bishop B2, simpleng develop lang. Nagkaroon ng capture, and knight F6. Okay? Ililipat na naman sa E4. Nag-F3 na this time para di na makalundag. Yun nga lang po ay bahagyang butas ang dark squares ng king side. At dito nag-queen H6. Ayun, no? Mukhang gaganon, no? Yan ang paparating. Nag-bishop C1. Queen H4, ayan na nga po, nag-F4. Okay? Talagang totally sinarado na ni Wesley yung diagonal pero malungkot po dahil bad move. Yung E4 kasi bumukay. Ang mainam daw is E4 pa rin, wag palang matakot. Kasi kung magku-Queen G3 may E5 eh. Ngayon, pag pinagka-capture yan, halimbawa, capture lang din. Nga, no? Take, sabay, capture doon. Okay, di pwedeng kumapture doon, bitin ng tore. Pag kumapture sa tore, knight takes E4. Pag nag-queen takes D4, checking H1. May bishop B2. Okay. So, E4 pala magandang tira doon. Pero ginawa ni Wesley, medyo nabalahibuhan sa diagonal. Nag-F4 nilak niya at nag-bishop D7 muna. Okay, para makadevelop na rin ang tore doon sa dulo. At nag-queen F2, hamon, queen to queen. Queen H6, umayaw na si Fabi. At nag-knight E2. Saan lilipat yan? King H1, knight G1, knight F3. Okay, so naaamoy ko yung balak ni Wesley maneuver. Nag-A4. Kasi po, hindi pwedeng baliwalain yan. Mag-A4 yan at mag-create ng isa pang pressure. So, in A4 na. B5 talagang nang liligalig dito si Fabi. Napabalik si Wesley, bad move nga lang. Dapat daw po ang tira is bishop D2. Okay? Ayan, balik tayo sa knight C3 at nag-rook AB8, queen C2. Ayan, agap-agap naman kasi weak ang B3, baka tamaan. Nag-queen F8, king H2. Ito na po yung moment na halos nag-aabang na lang si Wesley kung anong dikta ang gagawin dito ni Fabi. Ayan, rook C8, magsi-C5, break, nandyan ang queen, pressure. Nag-knight E2 ulit. Ayun, ito na po yung gusto kong mangyari dyan kung ako puti. Kinapture, na bad si Fabi, capture, yun nga lang. Napakalakas ng C5. Yan na nga po ang pangligalig dyan. Hindi pa magawa ni Wesley yung kalayaan niya na magawa yun kasi patuloy sa pangliligalig pa eh. Bishop A6, medyo nangulit din. Rook C7 at kinapture na yung C5 capture. Knight D4 mga kamatsas at nagkaroon po ng blunder ratio si Wesley. Yun lang. Sa bagay maikli na oras. Ang accurate mo pala is Bishop B5. So wala pa rin namang magawa yung Bishop ng basta-basta kasi nakahang pa yung or nakapin pa. So Bishop B5 lang pala. Balik tayo sa Knight to D4. Ayun, natumbukan dito. Ay, oo nga. Todas. Pag Queen D6, may tempo threat pa. Todas. Kakapture na yung Knight. So, Knight B5 ang ginawa. Teka muna, hindi ba pwedeng dito? Para iwas na sa Rook, depensado pa Bishop. Ay, kakapture dito. Nga, no? Pag kumapture dyan, may ganun. Naku po, may taktika. May taktika. Ubos! May ganun pala, Bok. May ganun pala mga kamatsas. Ubos. At balik tayo sa Knight B5. Bishop takes, and then nag-Bishop B4. Tiniret ang tore. At dito ay nag-Queen D1. Okay, Queen D1. Rook C8. Okay, ganun din naman. May threat pa, no? Pero pinabishop dito, mukhang in-invite lang talaga si Wesley. Kung ako, ito titira ko kasi para mabarhan ko yung threat sa tore. Pero bad move, dapat daw is bishop B2.
Oo, dahil malakas yan. O pagka gumanyan kasi capture, pag naka queen d4, may ulo, may buntot. Malakas po yan mga kamatsas. Pero, nag bishop d2, knight e4, takes, and then nag queen d4. Okay? Rook c2. Okay, na bad move si Fabi. At dapat daw ang tira is queen c5. Ayan, yan na yung mga teknika ng pa-endgame mga kamatsas. Ano yung mga dapat i-exchange, ano yung dapat i-eliminate, ano yung dapat itira na pyesa. Pero inuna kagad dito ni Fabi yung control sa second rank, bishop d3, rook d2 pin, rook d1, capture, at nag-knight c3 pasok. Tineret ang tore. Rook c1, queen c5 hamon, queen e5, ayun, another bad move by Wesley. Dapat daw po ay a5. Pag kinapture ang a5, may rook c2. Mahirap na rin. Biri mo, pagka-capture, sabay iislog lang ng ganun. Mahirap makita yan. Mahirap tanggapin yan ng human nerve. Balik tayo sa queen e5. Nag-b3. Dahil maikli na po yung oras nila, so hindi na nila tamaan talaga yung accurate . So, dapat daw ang tira is sa king f7. Yung para fortress, no? Hindi makapasok yung reyna. b3, balik tayo. Nag-queen e6 check, king g7 check. King h8, another bad move by Fabi. Dapat daw po ay king h6. Nakakailang nga lang yung mga tipong paparating na g4. Paano kung mag g4? May rook c7. Pag nag-queen e8, saka mag-d4. Okay? So, pag jumi5 check, king g7 lang. Nakakatakot kasi sa black, kaya di ginawa ni Fabi yun . Balik tayo. King h8, nag-a5 na. Okay, so di pwedeng capturein. Bitin ng tore. b2, rook e1, and the queen c7. Hinamon queen to queen. Pero naka-equalize si Wesley. Queen e6, rook b8. So ready to promote na. Pero dapat daw po is king g7 ang accurate. Bakit kaya? Tingnan natin. Rook b8, a6. Okay, brand X din ang tira ni Wesley. Dapat daw po ang tira is queen f6 check. King g8 tapos a6. Ayun, ano pinagkaiba? Ano pinagkaiba ng a6 muna? Naka-king g7 na dito si Fabi. Okay, rook f1. Abang. Ano meron? Capture. Nag-rook b6 muna. Ayan. Teka muna mga kamatsas, ano? Bakit hindi pinoromote yan? Bishop takes. Pagpalagay natin, rook takes, and then queen e5 check. Ayun, okay. Takes, walang sapat na bilis ang knight dahil napakabilis na ng pawn, magpo-promote na. Okay po. So dito ang ginawa is rook b6 and the queen e8. Rook b8 ulit, queen e6. Rook d8, binago ni Fabi. Ayaw niyang patablahin si Wesley dahil alam niya na yung pawn niya is very powerful. Yung pass pawn, napakalapit na niyan. So, iniba muna ni Fabi. Rook f2, knight a4, biruin nyo yan, dinipensahan po. Bakit po? Kasi pag nag-b1 queen, capture, rook b2, and ayun na po, sasapulin na doon sa b7 square . Okay? So, dito nag-knight a4, a7, wala na talaga. Windang na si Wesley talaga. Okay? Ang accurate daw is bishop b1. Halos equal lang din naman. Bishop b1 ang accurate. Sayang, ano? Sayang. Nag-a7, ayun. So, dito po, tinamaan na talaga si Wesley, knight c5. Double. Tinamaan talaga siya. So, medyo ng gulo, capture, and capture, rook d8. Yun ang masaklap. Boom, one piece down. Takes, and then a queen d6. So, dito, ang challenge si Wesley, one piece down siya, papaano niya babawiin ng isang pyesa. Rook b5, knight d7. Nagpakabait na. Tawag natin dyan, nagpakabait na. Atrasan na pyesa, at maneuver hanggang sa maiporma ng lubos ang isang pyesa. Yan, naghahanap dito ng mga chances si Wesley. Okay, naghahanap siya ng mga chances na papaano ba ang gagawin para magkaroon kahit papaano ng pangsalba. Okay, ayan, no. Sige po, binibilis-bilisan ko lang po mga kamatsas kasi
madali namang makita na yung bawat tira. So naghahanap na lang dito si Wesley ng mga bagay na pang save. Bakit hindi kinapture yon? Ano meron? Magkiking F7. Ayun ang mabigat. Then ang paparating is Knight E4. Mamatyasin na yung king. Yung Torre misplaced. Kahit na ilagay mo sa H4, wala pa rin. Ang hirap din pala, no? So trap pala yon. So nag-king G3, king F7, king H4, king G6. So dinipensa na yung pawn. Rook A8 and then ayan, unti-unti ng pitas. Hindi mo na kinapture. Ay, oo. Pag kinapture ito mga kamatsas, trapezoid. May ganyan. Sacrifice, capture, stalemate. Kaya pala di kinapture. Oh, patibong na naman yung E3 ni Wesley pero nag-rook B3. Alam na alam ni Pabi detalyado. Rook C7, Rook A3, Rook B7, H5, Rook E7, Knight E4. Check. Ayun. At dito kumapture. Okay. Talagang ayaw pumayag ni Wesley ng ganun-ganun lang ay matatalo siya. So, yun. Grabe. Oh. Hard labor din si Fabi. No? Hindi biro. Hard labor. Oh, hindi pwedeng capturein po ito. Pwede ba? May Rook D7. Pwede rin naman pala. Kala ko may check. May ganun nga lang pala. O, pero naniniguro eh. Chumek muna. Yun. So, mas sigurado to. Push. Pakain na yung knight. Okay. Push. Ang bilis. Ang bilis niyan. Ang bilis niyan. Okay. Ang bilis niyan. Magpo-promote na yung pawn. Madaling abutan yan. So, dito po nag-resign si Wesley. Grabe. Sayang naman ang hinayang ako dun Yung kanila pong game 3, tabla. Hindi na ipanalo ni Wesley. Kaya sa makatuwid, ang round 2 niya, natalo siya kay Fabiano Caruana. Pero okay lang. So ano pa naman yan, mahaba pa naman. Ito po standing nila mga kamatsas. So sabihin ko na lang, Fabiano Caruana 2, Nakamura, Lebon Aronian, Wesley So 1, Dominguez, and Ray Robson 0.5. Okay? So abangan pa natin. Medyo syempre nalungkot tayo kasi ako, fan ako ni Wesley Nalungkot din ako mga kamatsas dahil natalo si Wesley. Okay, so babawi si Wesley. Ang makakalaban niya sa round number 3. Kung hindi ako nagkakamali, ayun, si Dominguez, laner. Sana mapisak ni Wesley yan. Ano po masasabi niyo mga kamatsas? Huwag kayong magagalit kay Wesley. Normal sa laban yan. At malakas din naman talaga kalaban niya si Fabiano Caruana. Grabe, world number 2 yan World number 2 kaya yan. Hindi biro yan, mabigat talaga yan. So, abangan po natin magiging resulta ng round number 3. Ano po masasabi nyo sa naging match ni Wesley kay Fabiano Caruana? At ano naman ang masasabi nyo sa laro niya ngayon kay Leiner Dominguez? Meron ba kayong background, insights, pakiramdam, babawi ba si Wesley or magtutuloy-tuloy ang talo? Sige po, lapag nyo lang sa comment section below mga kamatsas. Maraming salamat po sa inyong matigang panonood at magkita-kita pa tayo sa ating mga next updates.